And good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na Isa Trop. So, medyo na-late ako ng gising. At nadiligan na ni Mrs. lahat ng halaman dito. Kaya naisip ko mag-propagate na lang ngayong araw. At tingnan natin yung update pala doon sa mga BFT na Pulse Bibifary. Kasi oops, may nasira na dito. And ito yung Pulse Bibifary na propa natin nakaraan. Tingnan natin kung kamusta. So ito okay naman. Na-detach na to ng sorry, aksidente. Sabihin ko sana naturally, pero ito aksidente rin to. Inawakan ko tapos na-detach. So ayan, tinanim ko na dito, maraming nag-block. Pero ang good news rhizome may matigas, hindi tulad dun sa Bloody Nurse na tinanim natin last time. So itanim ko ulit. Ayan, dyan na muna siya. Gusto kong ipakita sa inyo yan kasi hindi pala lahat ng napapanood natin online ay ganun nga. So maganda na matutunan nyo para hindi na kayo dumaan sa nangyayari sa akin dito. So sumunod yung Bloody Nurse. At yung Bloody Nurse I think wala na. Kasi nung nakaraan na tuyo yun eh. Ayun yung ayaw ko mangyari sa inyo, kaya panoodin nyo na. Ito yung Bloody Nurse. At I think wala na. Ayun. Ayun, nakatuyo na. May natirang konting rhizome na ganyan. Yung mga ganyan tinatanim ko pa. Pero pangit niya na outcome niya. Diba? Instead na mag-grow, ay ganyan yung nangyari. At meron ako ditong isa na medyo okay. Ayan. So may chance pa rin naman. Pero ang ano ko sa inyo, huwag niyong pilitin tanggalin. Ayun yung pinaka natutunan ko dyan. Kasi hindi lang una, pangalawa, ganun pa rin nangyayari. So ito yung pangatlo natin. At nakita natin ang ingitip natin, diba? So may gagawin tayong mabilis lang para mag-gets nyo yung ginagawa ko. Yung nakapag-alaga na ng strawberry, malamang alam nyo na to, na technique na to. Pero share ko sa inyo para dun sa mga hindi pa nakakaalam ng technique na to. Ito yung pag mamanage ng runner sa strawberry. Nai-apply natin sa Pulse Bibifary ng BFT, specifically itong Chinese dumpling. So ang kailangan nyo dyan ay stick, bawa barbecue stick na binali, letter B. Tapos ihihiga nyo lang yung halaman dyan, in this case BFT. Ginagawa ko dati ito sa strawberry, ngayon sa BFT na. So para hindi ko na siya tatanggalin sa pinaka flower stalk, i-direct ako na siya sa media. Ito na siya patutubuin pag uugatin nang hindi ko hinihila o hindi na pinupulse na tanggalin. Kasi sa wild wala naman nagtatanggal sa kanila din, gusto silang nag-detach at nabubuhay naman. So ngayon i-simulate natin yung ganun condition. Tayo na nga nilang mabuhay, diba, na naka-suspend sa ere pero may connection sa multiply. Ito naman ay gagawin natin ng ganito, no? So napakasimple lang yan. Kailangan mo lang bigyan ng contact yung BFT doon sa media, access sa media, tapos iwasan mong matakpan yung pinaka new growth. So tingin yung video, nakahiga pa yan ng konti pero hindi naman mag-adjust yan eh. Diba? Mag-adjust yan kapag kayong araw nakita niya kung saan nakalagay, no? So ganyan lang, tapos diligan nyo. May pandilig ako dito. Yan, meron pa natira. Dilig yung misis ko, pati yung tapos putik na ako ma-scam pala. O iniisip ko lang, may bumili kasi sa akin dito na na apam. Alam ko naman hindi siya scammer, pero
Hindi siya nagre-reply ng ilang araw. Naipadala ko na yung halaman dun sa kanyang pagtagumpay na BFF. Pero hindi pa ako binabayaran. Sabi ganitong Monday, ngayon Thursday na eh. Friday na pala ngayon. Binayaran ako kaninang umaga. Kaya siguro nakatulog ako ng mahimbing. Biro lang. So ayan, diligan nyo lang. So nangyari, nandiyan Gcash, ayaw. Ibang transfer, ayaw naman niya siguro mga ganong. So naggawa ko ng binigay ko sa kanya QR code sa Wise app. Parang Gcash yun, pero international yung ginagamit sa international payment. So Wise application, WISE. So yan, nabayaran ako. Hindi naman, sabi niya bibigyan ako ng tip, hindi naman ako binigyan, no? Hindi nga nabayaran yung shipping fee na wala pa namang 100, kaya okay lang. At least nabayaran yung majority ng plans. Nakita pa ako kahit maliit. So ngayon, dahil tapos na tayo doon, dito tayo sa ping. Tagal ko nang gustong i-propa. Set up ko lang yung 6 minutes. So mabilis lang naman tong video na to. So isama na natin total propagation. So i-post ko muna para hindi tumagal yung video. So ayan, meron pala tayo dito mga bagong dito Madagascariensis. Meeting pa to pagka rain na hindi tayo mag-out. Tapos ngayon ito yung propagate natin. Angat lang natin. Yeah. So ito yung Ehercia and Ted. So ayun, ipopropagate natin. Tapos ito namang nandito yung BCP crystal ay plano ko rin i-propa, pero parang ang mangyayari dito more on division na lang, kasi may mga division siya, kasi hindi pa siya ganun tingin ko kalaki. Kung makakuha man tayo ilang division, pwede natin i-try para makita natin kung effective yung ganung klase ng pamamaraan. Meron din tayo ditong Moronensis at Aphrodite. Ayan. So aapat tong natin, aapat na tong pinikula natin. So i-propagate na natin siya. So sa propagation na to, konti lang kailangan nyo. Kailangan nyo lang ng kamay nyo, tweezer just in case, tapos syempre tubig. Ugasan yung kamay nyo pati yung tweezer para lang ma-cleanse, no, kung may mga minerals, no, na tayo nahawakan. Yung isang pamamaraan ng pagpropagate tulad sa BFT ay yung pagtatanggal ng baby plant sa father plant. So yung mga nakadikit. So ito yung pinaka-stable agad kasi may root system na to. So kailangan nyo lang na ayan, kailangan nyo lang ihalera. I-replant, easy as that. At hindi lang to isa, no? Kaya mas maganda nga rin yung ganito kasi para dun sa mga tingikula na hindi ganun kadaling i-manage or i-propagate. May mga Vietnam, may mga pinikula kasi na maaarte rin, no, tulad sa ibang mga halaman. Hindi tulad sa iba na cut ka lang ng maraming leaf, ihiga mo sa media, okay na. May mga iba sa ping na hiling matuyo, kaya matampuhin, pati mother plant dadali, hindi na nakaka-recover. So ayun ang pinakamadali, yung ganito, pagkukuha ng mga plantlets, no? So hintayin nyo lang na medyo magka-size para mas madaling i-replant na, no? I-replant. Tapos huwag nyo agad ilalagay sa arawan, kasi pag nilagay nyo yan sa arawan, medyo madaling matuyo sila. Tapos huwag kayong mag-alala kung matatanggalan nyo ng leaf o kaya ng ugat, dahil ang ping naman ay kahit ipatong mo lang yan talaga. Ayun, pinapatong ko lang siya
mag-uugat uli yan. So as long as stable at healthy yung inyong mga pin, so madali naman yan sila nakaka-recover. So kailangan lang talaga medyo relax ka, kasi kung hindi baka maputol-putol mo yung mga propagation mo. Ayan. So ayan, meron pa dito big size. Pakita ko sa inyo, hindi ko na ipapakita lahat pero isa-sample ko yung ibang way, no? Ayun yung isa, yung pag separate ng mga plantlets, no? Pinaka-stable yun dahil may sarili ng root system at rosette. Ang isa pa ay pagkuha ng mga leaf, no? Tinatawag na leaf pulling. Kaya hindi na kailangan talaga ng tweezer kasi ang tweezer maaaring makadamage pa ng leaf. So kung kamay mo yung gagamitin mo, medyo bibigyan mo lang siya ng konting hila tulad ng ginawa ko ngayon. At tignan nyo, may kasama ng root system. Medyo pakita natin. Ayan. Diba? Kahit walang root yan, buhay pa rin yan. Ito lang natsambahan natin na may ugat. Hindi naman natin chinek muna. So it's just the matter na ipapatong mo. Kahit walang ugat, actually mas madaling pag walang ugat, mas madaling i-position. Pag may ugat na kailangan mo ibaon syempre yung ugat. So ayan, isa pa tayo, sample pa tayo ng isa pa. Ano nga uli, wala mo lang kabilaan, tingnan natin kung sino yung bibigay sa dalawa. Ito naman kabila, may root uli. Galing na itong ping na ito. May root. So itanim muli natin siya and propagate. Nakalimutan ko tong ilagay sa list pero nagbebenta na ako nito. Ang gagandahan lang talaga, mabibili nyo ng stable. So isa lang yung ating ipopropagate. Tapos yung mother plant, itanim nyo na lang ulit. Natin ulit kung saan pinaglagyan. Dito siya nakalagay kanina. So ipapatong lang natin ang ganyan. Di ba? Mahirap ba? Ganun din sa ibang sa ibang pink. Hinintay nga lang sana natin to na mas lumaki pa. Pero tingnan natin kung makapag-success tayo ng isang propagation dito. Kasi ito yung pinakamarami ko dati na halos pinang-previous ko na. Ngayon mabuti nga may natira pa. Actually galing niya ito kay Sir Raylon o tira pa to dito. So ayan. Kasi papalitan kami ng halaman ni Sir. Ayan, so pag ganito kaliliit, advice ko sa inyo, hayaan nyo munang palakihin, no? At dito naman sa crystal, mabuhok si crystal so siguro ang gagawin ko na lang dyan ay isa-separate ko na lang yung mga plantlets. So gamit tayo ng tweezer. So may clumps tayong nakuha. Hindi ko pa ma-isa-separate siya ng ganyang kaliit. So ipapatong ko lang, diba? Ipatong nyo lang sa media, tanim nyo. So as long as may contact yan sa moisture, sa media, ay mabubuhay yan, diba? So kailangan lang yan time talaga at yung liwanag at hindi ganun kabasa. Ako hindi ko to bina-water tray itong pink ko, kahit yung dati, no? So ayan, kasi yung iba nga ginagamit yan sandy, no? Mixture, no? Sa ako naman hindi, dahil mas mahangin dito, mas mainit sa outdoor. Mas preferred ko yung pure sphagnum. Ang nangyari nga lang talaga, may live na napasama dahil yung batch na to, yung nabili ko ay may live dun sa dried. So hindi ko na pinili, basta't nilatag ko lang lahat yan. Yun, nagsutubuan ng ganda. Diba? So anyway, ayun lang yung pamamaraan ng propagation ng tawag dito, ng pingikula.
Ganun din sa BFT pagdating naman sa Pulse BB Pari, no. Ang ano diyan sa Pulse BB Pari ay wag niyong pilitin na tanggalin kasi pag pinilit yung matanggal, pagpilitan mahirap makarecover yung halaman. Tulad dun sa Bloody Nurse na masyadong maaga yun. Ang ganda pa naman ng Bloody Nurse, di ba? Mas malaki pa yata dito yun eh. Pero natigok, no? So ayun yung mga lesson learned na minsan sayang talaga. Kahit ako inisip ko, wala pa naman ako maraming Bloody Nurse ngayon, no? Natigok pa yung isa. Pero ganoon pa man, dahil na-experience na natin ngayon, syempre naka-generate tayo ng bagong pamamaraan para hindi natin mabigla. Hayaan na lang natin matuyo yan, hindi ko nagagalawin yan. So kapag naka-recover na siya at nag-block na talaga, ito ko natatanggalin. Gusto namang magde-detach itong stock na to. So yun lang, at sana may natutunan kayo, no? At para bigyan pandiin yung sinasabi ko na hindi talaga pinuputol yung flower stock na may Pulse BB Pari agad. Tulad yung tong white na to, galing pa to sa ibang bansa, hindi niya rin pinutol. Nakakuha rin siya siguro dyan ng matinong propagation. So yan, yun lang. At hopefully dumating yung araw na to yung mga super ultra rare natin na plants, kasi kahit ako excited ako na makapag alaga noon. At bonus na lang kung makapag-propagate tayo, kasi ang goal natin ngayon ay buhayin yun, dahil hindi mura yung bawat isa nun. Ang halaga noon ay almost 2 to 5 trays ng mga ibang halaman dito. So mahal talaga, isang piraso lang yun. So yun lang muna, God bless and bye bye, kita-kita tayo sa sunod.